mga kongresista, iginiit na dapat maging patas ang alokasyon ng pondo ng Department of Public Works and Highways sa bawat distrito sa bansa. Ang sentro ng balita mula kay Daniel Manalastas, live. Gani, hinimay ng mga kongresista ng mabuti ang panukalang pondo ng DPWH kagabi para sa pagpapatuloy ng budget deliberations dito sa Kamara. Nais sa mga kongresista na magkaroon ng patas na alokasyon ng pondo sa bawat distrito para sa mga infrastructure projects. Ipinukol ni Cebu City Representative Rodrigo Abellanosa ang di umano patos na alokasyon ng pondo sa distrito ni dating Speaker Alan Peter Cayetano sa Taguig at sa Camarines Sur, na kung saan isa sa mga kongresista si dating Deputy Speaker El Rey Villafuerte na kilalang malapit na kakampi ni Cayetano. Nauna ng pinabulaanan ni Villafuerte at Cayetano na nagkaroon ng hindi patas na alokasyon ng pondo. If this issue, the inequitable, unequal, unfair allocation of the DPWH budget has caused the downfall of the former Speaker Alan Peter Cayetano, for all we know, this might become also the cause of the political downfall, hope it won't, of our very dear, very good friend, Secretary Mark Villar. Ngayong araw, patuloy din ang pagtalakay sa plenaryo ng pambansang pondo. Sumalong na ang pondo ng Department of Education, nakapila rin ang pondo ng DICT, PCOO, CHR, DOT at DOH. Samantala, inihaing din sa Kamara ang House Bill 7884 na nagalayong bigyan ng dagdag na kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte para masugpo ang red tape sa ating bansa. Si Speaker Lord Alan Velasco at House Majority Leader Martin Romualdez ang ilan sa mga pangunahing may akda at target itong maipasa bago mag-adjourn bukas ang Kamara. Gani. Maraming salamat, Daniel Manalastas.